Ako ang tunay na anak na natagpuan ng pamilya Campbell at ibinalik 10 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ako tinanggap ng mga Campbell ang aking pagbabalik. Ang kanilang ampon na si Sofia, ginawa ang lahat para siraan ako. Kapatid ko siya. Itinulak ako ng kapatid ko pababa ng hagdan. Hindi ko ginawa. Claire, paano mo nagawang maging napakalupit sa iyong kapatid? Kung alam lang namin na napakasama mo, hindi ka na sana namin ibinalik. Talagang hindi ko ginawa. Ninakaw ko ang buhay ng aking kapatid. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat ngayon. Sofia, huwag kang magsalita. Isasama ka ni Daddy sa ospital. Ang aking mga magulang na aksidente sa sasakyan habang papunta sa ospital kasama si Sofia at ang aking kapatid na lalaki sinisi ako sa lahat. Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? Umalis ka. Nathan, naghihingalo na ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Claire, sa wakas, mamamatay ka na. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang magpakita sa aming pamilya. Binabati kita, munting babae. Uuwi ka na. Batay sa pangalan at address na ibinigay mo sa amin, sila ang iyong pamilya. Ipinanganak akong muli sa araw na ako ay nakilala sa aking nakaraang buhay. Claire, pagkatapos mong makidnap, ang tatay mo at ako ay lubhang nawasak. Kaya inampon namin si Sofia. Mula ngayon, kayo na ay tunay na magkapatid. Oo, pareho kayong mabubuting anak namin. Hindi kami magtatangi. Eksaktong parehong eksena tulad ng sa aking nakaraang buhay. Sa buhay na ito, hindi ko na aayusin ang gulo nilang apat. Claire, pinabalaan kita. Huwag mong subukang kumapit sa pamilya Campbell. Mayroon na kaming anak na babae. Ang tingin na iyon, eksaktong kapareho ng aking nakaraang buhay. Mukhang si Nathan ay ipinanganak din muli. Dahil hindi niya ako pinapayagang bumalik sa mga Campbell, ayaw ko na rin. Sino ka? Hindi kita kilala. Ate, hindi sila pamilya ko. Pero batay sa naunang paglalarawan mo, ang apelyido mo ay Campbell, nakatira ka sa Fulong Garden, at ang kapatid mong lalaki ay si Nathan. Nanay, nagkamali ako ng naalala. Noong dinukot ako, natamaan ang ulo ko. Pagkatapos kong magising, nagulo ang alaala ko. Anong klaseng laro ba ang ginagawa niya? Talagang hindi ka aming anak na babae. Pero paano ka naging kamukha sobra ni nanay? Ganoon ba? Malamang naglalaro lang ang iyong mga mata. Nanay, tatay, kuya, sa tingin ng ate ko, pumalit ako sa kanya. Hindi siya masaya, kaya ayaw niyang kilalanin ng pamilya. Siguro dapat na akong umalis. Uy, Sofia, Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ito ang bahay mo. Ang dapat umalis ay hindi ikaw. Relax, walang nakikipag-agawan sa iyo para sa pamilyang ito. Isang pamilya na may apat hindi makabuo ng isang taong may utak. Ang ganitong pamilya sinumang pumunta dito ay malas. Ate, umalis na tayo. paano siya naging kamukhang kamukha niya? Bakit hindi tayo magpa-DNA test? Tatay, nanay, kuya, dahil ang ate ko ay iyong biolohikal na anak na babae at hindi niya ako matanggap kung gayon ako ay mamatay na lang. Sofia, Eto na naman. Claire, bumalik ka at naging sanhi na magtangkang magpakamatay si Sofia. Ikaw ay malas. Ako. Nanakit sa kanya? Tingnan mong mabuti. Ito ang itsura ng pananakit sa kanya. Claire, baliw ka ba? Ibaba mo ang kutsilyo. Kuya, iligtas mo ako. Natatakot ako. Bini-bini, alam ko marami kang pinagdaanan, pero huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Okay ka lang? Claire, wala akong pakialam kung ikaw ay biolohikal na anak ng mga Campbell o hindi. Ikaw ay isang sakuna. Dapat namatay ka na sa bundok at hindi na bumalik sa pamilya Campbell. Mamatay? Buhay ka pa. Bakit ako mamamatay? Anong nangyari kay Claire? Sa dati niyang buhay, siya ay laging mahinahon at masunurin pag-uwi. Sige, kayong lahat, tumigil. Dahil wala sa inyo ang kanyang pamilya, kukunin ko itong binibini kasama ko. Tara na.
Nanay, tatay, kahit sinong may mata, ay makakakita na ang ate ay inyong biyolohikal na anak. Pakiusap, balikan ninyo siya. Okay lang, kahit ako ang maapi ng konti. Matandang Campbell, siya ay dumating na sa atin. Kung may makakaalam nito, ang reputasyon na itinayo ng pamilya Campbell sa loob ng mga dekada ay masisira. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang si Claire na sirain ang pamilya na ito muli. May ideya ako. Teka, Ma'am, ang babae ay mukhang kaawa-awa. Gusto naming maghanap ng magandang lugar para sa kanya. Oh? Magandang lugar? Oo, ibig naming sabihin ay ang nangungunang pamilya sa kapital, ang pamilya Sullivan. May koneksyon kami sa kanila. Maaari naming siyang ipadala doon bilang katulong. Kahit papaano, magkakaroon siya ng buhay na walang pag-aalala sa pagkain o damit. Ang pamilya Sullivan. Yung pamilya na malapit ng masira ng pagsabog, mawawala ang lahat. Kaya itong magandang lugar ay ideya ni Nathan, ha? Ang pamilya Sullivan na may masamang reputasyon, ang ginang ay mahigpit at mapang-api, ang ulo ng pamilya ay walang awa, at ang anak na lalaki ay isang playboy na nananakit ng tao at pinapapasok sa ospital araw-araw. Sigurado ba kayo na hinahanap ninyo para sa kanya isang magandang lugar o pinapadala siya sa kamatayan? Ayos lang. Gusto kong pumunta sa pamilya Sullivan. Ang pamilya Sullivan ay nasa tuktok ng kayamanan at kapangyarihan. Sa buhay na ito, ang gusto ko ay hindi pagmamahal ng pamilya, kundi kapangyarihan at katayuan. Ang mga Sullivan ay maaaring maging pagkakataon ko. Tara, ate. Ang pugad ng mga ahas. Ang pamilya Sullivan. Pumunta siya roon. Ayos lang ba talaga siya? At talaga ba siyang ang tunay naming anak? Siya mismo ang gustong pumunta. Nagbigay lang kami ng mungkahi. tama. Sarili niyang desisyon iyon. Wala iyong kinalaman sa aming mga Campbell. Bukod, mayroon na kaming Sofia, ang mahal naming anak ng pamilya Campbell. Siya ay dapat maging tulad ni Sofia, maningning at nakakasilaw. Ang batang iyon mula sa mga Campbell. Kailan siya darating? Sabi ng master, sa kapalaran ng pamilya Sullivan, kailangan namin ng kaunting yin energy. Kailangan naming mag-alaga ng isang babae para palakasin ang kapalaran ng pamilya. Narinig ko na ang batang ito ay nagdusa ng labis noon. Ang aming pamilya Sullivan ay nag-iisang anak na lalaki sa 9 na henerasyon. Hindi pa kami nag-alaga ng isang maliit na babae dati. Paano kung kami na lang ampunin siya? Sige. Ang taong ipinadala ng mga Campbell. Pasensya na, Ginoong Sullivan. Medyo masakit ang tiyan ko. Talagang hindi ko kayang inumin ang tasang ito. Pwede mo bang inumin para sa akin? Siyempre, Gaya ng inaasahan, ang aking alindog ay hindi matutulan, kahit ang playboy na si Ginoong Julian. Anong ginagawa mo? nakikita ko na hindi ka lang sumasakit ang tiyan, kundi mainit at naiinitan ka rin. Hayaan mong palamigin kita. Gusto mo ng isa pang tasa? Ang mga Campbell, bulok hanggang sa kaibuturan, hindi kailanman makapagpapadala ng disenteng tao. Ginoo, ginang, narito si Binibining Campbell. Tito, tita, kumusta? Kumusta, Ginoong Binata? Siya siguro yung kilalang playboy na anak ng pamilya Sullivan, si Julian Sullivan, kilalang playboy na anak, Julian Sullivan. Itong babae, ipinadala ng pamilya Campbell. Julian, bumabati sa'yo ang kapatid mong babae. Ate, Ay, ikaw. Itong mukha, malinaw na kilay at maliwanag na mga mata, isang banayad na aura. Claire, kung hindi ka utol, mula ngayon, ang aming pamilya Sullivan, ay ituturing kang isang dagdag na anak na babae. ito.
Hindi ito ang naisip ko, hindi ganito. Dalhin mo rito. Claire, ito ay isang bagay na pinagawa namin sa isang tao. At saka, itong itim na card, walang limitasyon sa paggastos. Kunin mo, para sa baon. Basta't handa ka na maging anak naming Sullivan, kahit anong kondisyon, maaari mong sabihin ang mga ito. Kami ay tutuparin ang mga iyon. Tinanggihan lang ang pagtanggap ng pamilya Campbell, at ngayon, siya ay magiging ang anak ng pinakamayamang pamilya Sullivan. Tangang-tanga lang ang tatanggi. Gusto ko. Tatay. Nanay. Ang mabuti kong anak na babae. Mag-utos ka agad upang mag-apply ng bagong ID para sa binibini. Isang bagong ID card. Mula ngayon, siya ay anak ng aking pamilya Sullivan. Anak ko, Ethan Sullivan. Claire Sullivan. Opo. Claire, tingnan mo. May nawawala ba? Magpapagawa ako kagad. Tatay. Nanay. Higit pa rito, gusto kong pumasok sa paaralan. Magaling. Pagkatapos, magpapagawa ako ng iyong pagpapatala bukas. Tamang-tama ang oras. Hayaan si Claire na ayusin ang pilyong si Julian. Ang kanyang mga marka ay magulo. Tatay. Siguro ako ay maaaring tumulong sa kanyang pagtuturo. Para magkaroon ng matatag na lugar sa pamilya Sullivan at manatili dito ng matagal, ang pagiging gusto lang ni na G at DNG Sullivan ay hindi sapat. Ngunit, hindi ito madaling gawain. Mahirap ba? Umalis ka na. Kunin mo itong tambak ng basurang papel at mga materyales sa pag-aaral at sunugin lahat. Gay N.G. Sullivan, G. Sullivan. Hindi ko siya kayang turuan. Talagang hindi ko siya kayang turuan. Binibini. Itong pagtuturo ay hindi bagay sa isang binibini, tulad mo. Mas mabuting umalis ka na. Guro, huwag kang umalis. Ito na ang guro na tinakot ni Julian bilang 258. Huwag kang mag-alala, nanay. Iwan mo sa akin. Kuya, papasok ako. Alam kong mahal ka ng mga magulang ko. Ngunit huwag mong isipin na makakapaglaro ka para mapasakamay mo ako. Hindi ako naniniwala. Relax. Wala ako rito para mapalapit sa iyo. Kung ganoon, umalis ka na sa paningin ko. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Susunod, gusto mo ba ng lalaking langaw? O babaeng langaw? Ano? 2 langaw. Imposible. Siguro nagkataon lang. Paano naman kaya? Hindi nagkataon. Ang dumi lang ng kwarto mo. Puno ng langaw. Ikaw. Kahit na medyo may kakayahan ka, mapanlin lang na maliit na manipulador, hindi kita kikilalanin bilang kapatid kong babae. Lumabas ka ngayon sa kwarto ko. Maaari akong umalis. Pero sa isang kondisyon. Isang linggo mula ngayon, magkakaroon ng midterms ang paaralan. Kung makukuha mo ang pangalawang pwesto sa iyong baitang, aalis ako agad sa bahay ng mga Sullivan. Pero kung hindi mo kaya, Ano ang gusto mo? pagkatapos, kailangan mong magdaos ng isang bangkete ng pagkilala sa pamilya, at sa bangketeng iyon, aminin sa publiko, na ikaw Julian Sullivan talagang mahal mo ako bilang kapatid mong babae. Sige. Pero bakit pangalawang pwesto? Sa tingin mo hindi ako makakakuha ng una? Siyempre, dahil ang unang pwesto ay dapat akin. Ginoo at ginang. Ang batang Ginoo ay gumawa ng 10 pagsusulit na pagsasanay ngayon. Talaga. Tara, tingnan natin. Ginoo at ginang. Ang batang Ginoo ay gumising ng alas 5 ngayon. Nirepaso ang lahat ng kanyang mga aklat aralin ng isang beses. Talaga. Tawagin mo siya para kumain.
Ginoo, kahit sa kanyang mga panaginip kanina, gumagawa pa rin siya ng mga problema. Kapag lumabas na ang resulta, ako mismo ang magpapalayas sa'yo mula sa pamilyang Sullivan. Sige. Hinihintay ko ang pangalawa mong pwesto. Siguradong ako ang unang pwesto. At palayasin ka sa mga Sullivan. Ay naku, nakuha ko ang maling ticket ng exam. Saang hall si Claire? Exam hall 6. Claire, anong ginagawa mo dito? Nag-e-exam. Ano pa bang gagawin ko? Ito ang pinakamataas at pinakamahal isang universidad, isang elite na paaralan. Anong kwalifikasyon mo para kumuha ng exam dito? Kuya, si ate ay tiyak na maraming pinagdaanan sa labas at gustong umuwi. Kahit noong nakaraan pinagalitan niya sina nanay at tatay, hanggang sa nagasakit sila, pero dugot laman pa rin nila siya. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Hindi siya dugot laman natin. Claire, makinig kang mabuti sa akin. Ang pamilyang Campbell ay pumutol na ng ugnayan sa iyo. Mas mabuting magkaroon ka ng respeto sa sarili at tumigil ka na sa pagdikit sa mga Campbell. Tapos ka na ba? Ngayon, pwede ka nang umalis. May exam akong kukunin. Claire, paano ka makakausap ng ganyan kay kuya? Kung hindi dahil kay kuya, makakapunta ka ba sa mga Sullivan? Kahit sa mga Sullivan, nagtatrabaho bilang katulong. Mas mabuti pa rin iyon kaysa maging isang baka sa liblib na lugar. Ano? Nagtatrabaho bilang katulong? Ito ay isang nangungunang elite na universidad. Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng kaklase na katulong. Natatakot ako. Hindi siya isang katulong na naghuhugas ng pinggan, kundi isang katulong na nagpapainit ng kama. Claire, naririnig mo kung ano ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo? Sa akin ka ba nakikipag-usap? Kung hindi sa iyo ako nakikipag-usap, kanino pa? Aba, pasensya na, pero ang pangalan ko ay hindi Claire Campbell. Ito ay Claire Sullivan. At hindi ako isang katulong sa pamilyang Sullivan. Ako ang binibini ng pamilyang Sullivan. Ang bully sa eskwela kapatid ni Julian Sullivan. Hindi ako katulong ng mga Sullivan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Sullivan. Ang bully ng paaralan mo, kapatid na babae ni Julian Sullivan. Anong sabi mo na apelyido mo? Sullivan? Claire? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na palitan ng apelyido mo? Ginoong Campbell, ano ang kinalaman ko sa'yo? Kailan ka pa naging pakialam kung palitan ko ang pangalan ko? Ang angkan ng pamilya Campbell, paano mo ito mababago? Ang babaeng si Claire ay talagang hindi matino. Ikaw, hindi mo talaga mapapalitan ang apelyido mo. Punto. Ginoong Campbell, napaka-dominante. Ano? Nagkamali ba ako noong araw na iyon? Na iniisip na ako ay sarili mong kapatid na babae, tapos pinalayas ang sarili mong kapatid ay masyadong malupit. Kuya, si Claire ay tiyak na nasa mga Sullivan nagtatrabaho bilang katulong sa loob ng ilang araw, naakit ng kayamanan at karangyaan ng mga Sullivan. Gusto niyang sumipsip sa kanila, kaya pinalitan niya ang apelyido. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinalitan ang apelyido sa Sullivan. Iyon na iyon. Isang tao talaga. Ang apelyido na ginamit niya ng mahigit 10 taon, itinatapon niya na lang. Pinalitan pa niya ito para maging katulong. Ang alipin ay sumusunod sa apelyido ng amo. Mukhang siya ay magiging isang katulong habang buhay. Ganun ba talaga? Ang pamilya Campbell mo ay hindi makaakyat sa mga Sullivan. Akala mo sa pagpapalit ng apelyido mo, makakapag-asawa ka sa mga Sullivan? Pasensya na. Ang pamilya Sullivan. Hindi talaga ako kailangan umakyat sa kanila. Sinong gago ang nagsabi nun? Hindi mo kailangan umakyat sa mga Sullivan? Baka ang mga Sullivan ang kailangan umakyat sa iyo? Adrian, Sullivan ka rin. Tulungan mo akong ayusin ito. Sofia, ano iyon? Sabihin mo sa akin. Siya iyon. Adrian, ang babaeng ito, galing siya sa bundok, isang probinsyana na naghahanap ng pamilya. Naawa sa kanya ang mga magulang ko, kaya pinadala nila siya sa mga Sullivan bilang katulong. Pero ginawa niya ang lahat para makapasok sa mga Sullivan, pinalitan pa niya ang apelyido niya. Ang gujing ay naging Claire. Claire? Bakit parang pamilyar ang pangalang iyon sa akin? Adrian, bahagi tayo ng pamilya Sullivan, pero sanga lamang.
Kung gusto nating umunlad sa pangmatagalan, kailangan nating makisama sa pamilya ni Julian at mapanatili ang magandang relasyon. Tatay, gustong-gusto ko sanang sumipsip kay Julian, pero hindi siya pumapasok sa eskwela. Wala na nga akong pagkakataong magpakitang gilas kahit kailan. Well, narinig ko kamakailan lang ay may pinaampon na anak na babae ang mga Sullivan. Ang tiyo at tiya mo pinahahalagahan siya na parang mata ng kanilang mata. Dapat kang humanap ng paraan para mapalapit sa kanya. Ano ang pangalan ng pinaampon na anak? Sa tingin ko, parang Ching? Baka kung ano ang sinabi ng tatay ko, ay itong si Claire. Ano ang problema, Adrian? Ano ba ang iniisip ko? Isang batang babae na inampon ng pamilya Sullivan dapat ay pambihira sa lahat ng aspeto. Paano siya magiging isang batang babae na ibinalik ng pamilya Campbell tulad niya? Ikaw, isang probinsyana ibinalik ng pamilya Campbell naglakas loob na mangarap sa pamilya Sullivan? Claire, baliw ka! Paano mo nagawang tamaan si Adrian? Alam mo ba kung sino siya? Adrian, okay ka lang? Claire, sobra ka na. Kailangan mong humingi ng tawad kay Adrian ngayon din. Ang apelido ko ay Sullivan. Ako si Claire Sullivan. Iisa lang si Claire Sullivan sa pamilya Sullivan. Sinasabi mo ba na ang tito at tita ko may dinalang bagong anak na babae at ikaw iyon? Ano? Sino pa kaya kundi ako? Adrian, ano ang ibig mong sabihin? Anong pamilya Sullivan bagong ampon na anak na babae na nagngangalang Claire Sullivan? Kailan ito nangyari? Adrian, isang malaking pamilya, tulad ng mga Sullivan ang kanilang mga anak lahat ay pambihira. Claire, Imposibleng siya iyon. kung gayon si Claire ay nagpapanggap na isang Sullivan. Siya ay nagpapanggap na si Claire. Sa iyong nakaraang buhay, pinatay mo ang buong pamilya ko. At ngayon, nagdudulot ka pa rin ng gulo para sa pamilya Campbell. Hinding-hindi kita pakakawalan. Tigil. Sino ang naglakas loob na hawakan ang aking kapatid? Pagod ka na bang mabuhay? Ano? Lakas ng loob mong hawakan ang kapatid ko. Pagod na ba kayong mabuhay? Ano bang sinabi ni Julian? Kapatid? Paano nangyari iyon? Sobrang pagsisikap ko dati, pero hindi niya ako tiningnan. Bakit si Claire ang... Hindi ba ikaw yung dati ang tapang-tapang? Paano ka naging ganito, Kaapi? Ginoong Sullivan, ano ang ginagawa mo rito? Ano? Ang schedule ko? Kailangan ko bang mag-ulat sa iyo? Anong nangyayari? Eksakto kung ano ang nakikita mo. Nakagat ng ilang asong kalye iyon lang. Mga asong kalye lang. Patayin nyo na lang. Hindi ganoon yon. Ginoong Sullivan siya, iyon, nagmamaganda sa paaralan, sinasabi sa lahat na siya raw ang bagong tuklas na tagapagmana ng pamilya Sullivan. Tama po, Ginoong Sullivan. Sa tingin namin ang iyong tiya at tiyuhin ay mga taong may dignidad. Kahit ano paman, hindi nila gusto ang taong itinapon ng Campbell na probinsyana, di ba? Oo, Ginoong Sullivan. Hindi ba nagkamali ka? Claire ay isang probinsyana lang. Nagtatrabaho siya bilang katulong sa bahay ng mga Sullivan. Paano siya nararapat maging isang Sullivan? Manahimik ka. Nakakatawa naman. Ipinadala mo siya sa pamilya Sullivan, at ngayon sasabihin mo sa akin na hindi siya Sullivan. Kung gayon, siya ba isang Campbell? Hindi siya isang Sullivan. O isa ba siya sa inyo? Isang Campbell? Babaeng yang si Claire. Nakabitaw siya sa mga Sullivan. Ginoong Sullivan, pasensya na. Hindi talaga namin alam. Kapatid mo siya. Binibining Sullivan, nabulag kami. Pasensya na. Dahil gusto mong humingi ng tawad. Magpakita ka naman ng sinseridad. Ginoong Sullivan, uminom ka ng tubig. Pakalmahin mo ang sarili mo. Kakainom ko lang dyan. Wala namang problema, di ba? Nakita mo? Kumpara kay Claire, mapapansin ni Ginoong Sullivan na ako ang mas kaakit-akit. Uminom. Ano? Ito. Tatagal kayo ng isang higop, at ubusin nyo ito. Tungkol sa nangyari ngayon, magpapanggap akong hindi nangyari. Ginoong Sullivan, pag-usapan natin ito.
Hindi kailangan. Binubuli mo ang kapatid ko. Tanggapin mo ang parusa mo. Sa tingin ko, kailangan talaga ito. Ginoong Sullivan. Malamang naloko ka lang sa kanya. Hindi siya isang Sullivan. Ipinapangako ko sa iyo. Ginoong Campbell, nagtataka talaga ako, bakit sigurado ka na hindi ako isang Sullivan? Dahil? Dahil kung isa kang Sullivan, bakit ka? Sa una pa lang ay pumunta na sa mga Campbell para mag-claim ng pagkakamag-anak. Tama, hindi ako isang Sullivan. Ginoong Sullivan, narinig mo ba yun? Inamin niya. Dahil sa dugo, relasyon. Isa akong Campbell. Kinidnap ako noong bata ako. Nang matagpuan ako, tumanggi ang inyong mga Campbell na kilalanin ako. Pinadala pa ninyo ako sa mga Sullivan bilang katulong. Hindi kayo hindi nakakilala sa akin. Alam nyo ang buong katotohanan mula pa sa simula. Kaya, Ginoong Campbell. Tama ba ako? Kung totoo man, ano ngayon? Ginoong Sullivan, si Claire mismo ang nagsabi. Siya ay Campbell sa dugo, hindi talaga isang Sullivan. Tanga ka. Si Binibining Sullivan ay anak na inampon ng aking tiyuhin. Walang dugong relasyon. Ano? Ano? Kailan ko ba sinabing siya ay aking biolohikal na kapatid na babae? Hindi ko naman sinabi. Sila ang nag-aalala. Claire, sinadya mo yan. Oo, sinadya ko. Gusto kong makita ng lahat ang iyong peking mukha. Hindi na ako ang batang babae na ayaw kilalanin ng inyong pamilya, Campbell. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sullivan. Kaya ngayon, inumin mo. Sige. Julian, ang inyong pamilya Sullivan talagang walang mangahas na makipag-away. Ngunit ang aking pamilya, Campbell, ay hindi rin basta-basta. Marami tayong pinagtutulungan ng ating mga pamilya. Sigurado ka bang gusto mong isuko lahat ng ating partnership sa pagitan ng dalawa nating pamilya dahil sa isang ampon na kapatid na babae? Hoy, tatay. Binubuli ni Nathan ang aking nakababatang kapatid na babae. Kanselahin lahat ng kooperasyon sa pamilya Campbell ngayon din. At yung dalawang malayong kamag-anak. Adrian at Vivian. Wag. Ginoong Sullivan, iinumin ko. Iinumin ko na ngayon din. Nathan, karamihan ng negosyo ng ating pamilya galing sa pamilya Sullivan. Kung lahat ay makansela, tapos na ang pamilya natin. Ayokong maging mahirap, iinom din ako. Lahat, bumalik na sa inyong upuan. Magsisimula na tayo ng pagsusulit. Ang duwag. At least nakita na natin ang tunay niyang pagkatao. Tara, mag-exam na tayo. Claire, huwag mong isipin na ang pamilya Sullivan ay mapoprotektahan ka magpakailanman. Ayon sa timeline ng nakaraan kong buhay, ang mga magulang na Sullivan ay malapit nang mamatay ng malungkot. At ang pamilya Sullivan ay magkakagulo. Magugustuhan kong makita kung sino ang naroon para protektahan ka noon. Claire, huwag masyadong mayabang. Binigyan na ako ni Kuya ng mga sagot sa pagsusulit lahat ng iyon. Ang pagsusulit na ito, isinulat ko ang mga sagot para sa lahat ng asignatura lahat sa papel na ito. Tiyak na makukuha mo ang unang pwesto. Salamat, Kuya. Isang tanga na katulad mo galing sa bundok. Maghintay ka lang na huling ranggo at mapalayas. Ano ang problema sa estudyanteng ito? Kahit na basta ka lang humula, hindi dapat lahat ay mali. Kung bumagsak ako sa pagsusulit na ito, kahit na ikaw subukang protektahan ako, papakopyahin ko pa rin sa iyo ang mga tanong. Hindi kita pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko ang reputasyon ng pamilya Sullivan. Kapag lumabas na ang resulta, mag-empake ka at umalis.
Huwag kang magtagal sa bahay ng pamilya Sullivan. Ginoong Sullivan, Binibining Sullivan, halina't kumain. Ginoo at Ginang Sullivan, may hapunang pangnegosyo ngayong gabi, kaya hindi sila kakain kasama ninyo. Sige, darating na. Oras na para kumain. Ika-15 ng Oktubre. Hindi, ngayong gabi sa aking nakaraang buhay, sina nanay at tatay ay nasa hotel na nag-uusap tungkol sa negosyo. Nagkaroon ng pagsabog. Ang Imperial Hotel dumanas ng malubhang pagsabog. Ang eksena ay maraming nasawi. Ang presidente ng grupo Sullivan at ang kanyang asawa ay malungkot na namatay. Oh, hindi. Dalhin mo ako agad sa Dihaw Hotel. Anong hotel? Gusto kong kumain. Wala akong panahon para sa'yo. Kung ayaw mo, sa magdamag, mawawalan ka ng parehong magulang. Bilisan mo at dalhin ako sa Dihaw Hotel. Tara na. Ginoong Sullivan, Ang proyektong ito, ang ating Grupo Sullivan, ibibigay namin ang lahat. Cheers! Sa tagumpay ng proyekto. Sa magandang partnership. Sa magandang partnership. Hahaha. Bilis pa, mas mabilis. Si nanay at tatay, sila. Tumahimik ka. Alam ko. Sila ang tunay kong mga magulang. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Kahit wala akong dugo na ugnay sa kanila, pamilya ko pa rin sila. Manatili ka. Medyo handa na. Tagapangulo Sullivan, Ginang Sullivan, may ilang bagay akong aasikasuhin. Baka kailangan kong umalis ng maaga. Ingat, Ginoong Win. Magkita tayo sa susunod. Sa susunod. Sa susunod. Hehe, see. Natatakot ako na wala ng susunod na pagkakataon. Nanay, tatay, lumabas kayo rito ngayon din. Sasabog na ang hotel. Ano? Ikaw, babae, bakit ka nagkakalat ng katarantaduhan? Pagdating mo pa lang. nagtatalakayan kami ng negosyo at nagsasabi ka ng mga malas na bagay. Claire, ito ang sarili nating hotel. Laging mahigpit ang seguridad. Hindi dapat mangyari ang ganyang problema. Oo, Claire, may narinig ka bang katarantaduhan? Walang oras para magpaliwanag. Itong mesa. Nandito ang bomba. Nandito na ang bomba. Diyos ko, may bomba talaga. Lumikas agad. Ipaalam sa lahat ng nasa hotel. Lumikas na ngayon din. Bilisan, bilisan. Nakalock ang pinto. Ano ang gagawin natin? Ang mga labasan ng hotel ay nakalock na. Kaya hindi tayo makalabas. Ayokong mamatay. Ako rin, May magligtas sa atin. May tao ba dyan?
Sullivan, ano ang problema? Tatay, Sandali lang. nasaan si Julian? Kapit lang. Sagutin mo ang telepono, Julian, sagot. Claire, akala mo ba talaga na ang pagpapadala sa iyo sa mga Sullivan ay para sa ikabubuti mo? Ayaw ka ng mga Campbell at hindi ka maililigtas ng mga Sullivan. Jinx. Sigurado ka bang may mangyayari sa pamilya Sullivan? Hindi ka lang ba gumagawa nito, di ba? Tari, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ngayong gabi, ang mga Sullivan ay magiging walang laman. Tatay, makinig ka sa akin. Ilabas mo lahat ng pera natin sa account ng Sullivan. Invest mo sa kumpanya ni Tio Sean. Paano kung walang mangyari? Imposible. Tatay, ito na ang pagkakataon ng mga Campbell na ibalik ang sitwasyon, ang ating tanging pagkakataon. Kapag bumagsak ang mga Sullivan, ang buong Dragon City ay magiging atin. Pagkatapos, tayo ang magiging tunay na makapangyarihang pamilya. Siya. Maghahanap ako ng tao para gawin iyon. May tao bang tumulong sa amin? Tulong? Kaya, wala pa rin akong mababago. Ngayong pagkakataon, talaga bang mamamatay ako dito? Lahat lumikas agad. Lahat lumikas agad. Tatay, hindi maganda ang kalagayan ng tatay ko. Isakay muna siya sa kotse. Tara na. Buti na lang sa buhay na ito, hindi na naulit ang trahedya. Sa pagkakataong ito, naprotektahan ko sila. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ginang Sullivan, Ginoong Sullivan, sila ang may gawa niyan. Siya rin ang nagsara ng mga pinto ng hotel. Sean, anong ginagawa mo rito? Matagal na siyang kalaban ng pamilya Sullivan. Kamakailan, nagpapaka-friendly siya. Akala ko kahina-hinala iyon. Hindi pa nga tapos ang party, nagmamadali na silang umalis. Pinabantayan ko sila, at totoo nga, may nalaman ako. Dalhin sila sa presinto. Opo, Gino, bitawan mo ako! Claire, salamat sa babala mo. Kung hindi, ang pamilya namin. Binibining Sullivan, salamat sa pagligtas sa amin. Oo, kung hindi dahil sa'yo, tiyak na patay na kami. Sa totoo lang, si Julian ang nakapansin na may mali at sinundan sila. Binuksan niya ang mga pinto mula sa labas ng hotel. Siya ang dapat pasalamatan ng lubos. Salamat, Ginoong Sullivan. Oh, lahat naman ay may bahagi. Bawat isa ay may nagawa. Ang biyaya ng buhay na ibinigay ni na Binibining Sullivan at Ginoong Sullivan ay masusuklian lamang ng higit pang kooperasyon sa pamilya Sullivan. Ang pagsabog na ito. Ganoon ba talaga kasimple? Paano niya nalaman ng maaga ang tungkol sa pagsabog? Claire, Nay, Tay, Claire, napansin ko na ikaw ay nag-aaral ng management nitong mga nakaraang araw. Binibigyan kita ng 20% ng Grupo Sullivan. Sasali ka na agad sa management. Nay, Tay, iniligtas mo ang ating pamilya. Ito ay isa ring magandang pagkakataon para magsanay ka. Ang ating pamilyang Sullivan ay mayroon lang sa iyo at kay Julian, 2 anak. Sa hinaharap, lahat ay sa iyo. Naniniwala kaming dalawa ng iyong ina na may kakayahan ka. Pinagkakatiwalaan ka namin. Tay, magtiwala ka sa akin. Naibenta ko na lahat ng shares ng kumpanya.
Tay, ang kumpanya ay talagang hindi maaaring ganitong uri ng modelo ng negosyo o hindi ito magtatagal. Anong alam mo? Ni hindi ka man lang nakagraduate sa kolehiyo. Anong karapatan mong tanungin ang management skills ni Sofia? Claire, pagdating sa management matters, huwag kang makialam. Hindi, Tay, ang buong merkado ngayon ay Tama na, ha? Sa tingin ko naiinggit ka lang. Si Sofia ay mas magaling kaysa sa iyo. Mas may kakayahan siya. Claire, itong selos mo, talagang kailangan mong magbago. sa buhay na ito, ginawa ko ang tamang desisyon. Sila ang pamilyang dapat kong mahalin. Salamat, Nay at Tay. Gagawin ko ang aking makakaya. Hoy, Julian, anong ginagawa mo? Sige, sabihin mo na. Paano mo nalaman na may bomba sa party? May kaibigan ako na waiter sa hotel. Nakita niya ang isang kahina-hinalang tao na may daladalang maleta sa loob. At nahack din niya ang sistema ng magnetic lock. Natakot siya na baka may mangyari, kaya sinabi niya agad sa akin. Ganoon ba? So itong kaibigan mo, pagkatapos malaman ang balitang ito, hindi ba kinontak muna ang management ng kumpanya? Julian, Julian, pinaghihinalaan mo ba ako? Pinaghihinalaan na para pasayahin si Nanay at Tay. Pinagplanuhan ko ang lahat ng ito. Hindi ba? Ang iyong pangangatwiran ay puno ng butas. Hinding-hindi ako magbibirong tungkol sa buhay ni na Mama at Papa. Paano kung sasabihin ko sa iyo na dahil ako ay isinilang muli na alam ko ang lahat ng ito, hindi ba iyon mas magmumukhang kakatwa? Sige, Julian. Paano mo naiisip na si Claire ay napakakomplikado? eksakto. Mula nang dumating si Claire sa ating pamilya, nakatanggap ako ng ilang malalaking order at hindi ka na lumalaktaw sa paaralan araw-araw. Si Claire ang maswerteng bituin ng ating pamilya. Basta't handa kang maniwala. Sofia, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Bakit hindi ka bumaba buong gabi? Hindi ka man lang kumain ng hapunan. Ano? Mukha mo, sino ang nanghampas sa iyo ng ganito? Mama, Papa, kasalanan ko lahat na nagalit si ate. Claire, ano naman kung sinusuportahan ka ng mga Sullivan? Marami akong paraan para ma-expel ka sa paaralan, para mailabas ka sa lungsod na ito. Sinaktan ka ni Claire? Kailan? Pagkatapos ng eksamen, sa banyo, sinaktan niya ako. At sinabi niya na siya ay isang Campbell sa dugo. Kahit napatayin niya ako sa kanyang mga suntok, wala akong magagawa. Sobra na iyan. Ngayon umaasa siya sa pagsuporta sa kanya ng mga Sullivan at kumikilos na parang nasa itaas siya ng batas. Mama, kalimutan na kung ang pagtanggap ng ilang sampal na ito ay makakapagpagaan ng kanyang loob. Paano natin ito basta-basta hahayaan? Bukas, dadalhin kita ni Mama para humingi ng paliwanag. Kumalma ka, huwag kang pabigla-bigla. Ang Grupo Sullivan ay hindi lugar na basta-basta nating mapapasok kapag gusto natin. Ito ang pinakamalaking grupong pinansyal sa Dragon City. Tatay, huwag mong kalimutan, malapit nang matapos ang pamilya Sullivan. Sa oras na ito sa dati kong buhay, patay na si Ginoong Sullivan, nasa ospital si Ginang Sullivan at nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At si Julian ay hindi man lang makapag-alaga sa sarili. Claire, sino pa ba ang makakasama mo? Pero matagal akong nag-scroll sa phone ko at wala akong nakitang balita tungkol sa pagsabog. Ang isang malaking balitang ganyan ay natakpan na. Tama iyan. Ang mga bagay na hinulaan ng kapatid ko ay lahat tama. Maging ang araw na bumalik ang kapatid ko para kilalanin ang pamilya ay tama. Kung hindi ka pupunta, ako na lang. Anyway, hindi ko hahayaan si Sofia dumanas ng ganitong inhustisya. Mga shareholder, mga delegado. Hello sa lahat, ako si Claire Sullivan. Ako ang kasalukuyang namamahala sa marketing operations. Si Ginang Sullivan at Ginoong Sullivan darating sa loob ng 10 minuto upang dumalo sa aking inaugural na pulong kasama ang lahat. Napakabata. Kaya ba niya ang marketing department? Kapag gumagawa si Ginoong Sullivan ng mga bagay, sino mang kanyang iminumungkahi ay dapat ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Sino ka? May appointment ka ba? Ako ang asawa ng presidente ng Grupo Campbell. Kahapon, sinaktan ni Claire ang anak ko. Ngayon, kayong mga Sullivan ay dapat magbigay ng paliwanag sa aming pamilya Campbell. Pasensya na, pero may pulong ng lupon na nagaganap dito. Hindi pinapayagan ng mga tagalabas. Umalis ka.
Anong ginagawa mo dito? Tulad ng inaasahan ko, may nangyari sa pamilya Sullivan. Ngayon si Claire na lang ang natitira bilang tagalabas na nangangalaga sa kuta. Sinaktan mo si Sofia. Ngayon, babayaran mo ako. Sinaktan ko siya. Nakita mo ba iyon? Ayaw mo pa ring aminin. Pinagbubugbog mo ang mukha ni Sofia ng sobra. Claire, hindi ko alam na kaya mong maging napakasama sa loob. Sa isang taong mabait tulad ni Sofia, kaya kang maging napakalupit. Mabait? Babae. Iminumungkahi ko na ipatingin mo ang iyong mga mata. Claire, paano mo kayang kausapin si nanay ng ganyan? Sinabi ko na sa iyo, kung gusto mong bumalik sa pamilya Campbell, maaari kong ibalik lahat ito sa iyo. Pero tumalikod ka at sumapi ka sa pamilya Sullivan. Dahil nakapagdesisyon ka na, bakit kailangan mo pa akong gawing mahirap? Sino ka ba? Bakit ako mag-aabala na kalabanin ka? Claire, nagmamayabang ka pa rin? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga Sullivan ay patay na. Sino ang nagsabi sa iyo na patay ang mga magulang ko? Nagkaroon ng pagsabog sa Imperial Hotel kahapon. Si Tagapangulo Sullivan ng Grupo Sullivan ay namatay sa lugar. Si Ginang Sullivan ay kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan sa ospital. Maaari mong itago ito, pero may karapatan akong ipaalam sa lahat ng shareholders ng Grupo Sullivan ang katotohanan. Paano ito nangyari? Mayroon ka pa bang masasandalan ngayon? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sofia ngayon din. Baliw ka. Kunin siya. Anong ginagawa mo? Sino ang mangahas? Ang florera na binabasag mo ngayon ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. 5 milyon? Tapos na ang Grupo Sullivan. Kahit nabasagin ko lahat dito ng pira-piraso, ano ang magagawa mo? Mabuti, patay na ang lahat ng Sullivan. Matagal na silang nagmamayabang. Simula ngayon, kami, mga Campbell, hindi na kailangang mamuhay sa ilalim ng inyong kontrol. Tama na. Panghihimasok sa ari-arian ng Sullivan, paninira, pag-uudyok, paninirang puri, at pagpapakalat ng chismis ay pawang mga krimen. Katawa-tawa. Patay na sina Ginoong Sullivan at Ginang Sullivan. Kaya sino ang sisisihin mo? Ikaw lang? Sinong nagsabing patay ako? Sino ang nagsabing patay na ako? Ikaw. Sino ang sinabi mong namatay? Paano nangyari iyon? Sa nakaraang buhay, ito ay malinaw na paano naging ganon. Ginang Campbell, pumunta sa ari-arian ng mga Sullivan kaninang umaga. Nagdidiskarte ng mga bagay-bagay. At sinasumpa kami. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-uugaling ito? Siyempre, hindi namin ibig sabihin na sumpain ka. Ito ay nagkamali lang kami ng pagkakarinig ng balita. At kahit na ang inyong pamilya Sullivan ay may kapangyarihan at impluensya, hindi naman pwedeng manakit lang kayo ng iba, di ba? Ang mga Sullivan, hindi naman namin kayo inaapi, di ba? Tingnan mo ang aming pamilya, ang aming anak na babae. Claire, pero siya ay laging inaapi. Nanay, naiintindihan ko ang aking kapatid na babae. Hindi niya ako gusto. As I am. Claire, noong nawala ka noon, kami ay nabigo sa iyo. Pero naiuwi na namin, ikaw pabalik. Hindi ka lang nagpapasalamat, kundi sinasalungat mo kami sa lahat ng pagkakataon. Ibinabalik ako. Pagkatapos kong mawala noon, nalaman ninyo ito sa sumunod na taon. Ngunit para alagaan ang damdamin ni Sofia. Lihim kayong umalis, akala ba ninyo hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko alam? Sa lahat ng mga taon na ito, sa kabundukan, paano mo akala nakasurvive ako? May ideya ka ba? Mula sa 7 taong gulang, nag-igib ako ng tubig, nagputol ng kahoy, at nagluto. Araw-araw kailangan kong maglakad 12 milya papuntang paaralan. Ang mga peklat na ito, ang ilan ay sa pagputol ng kahoy, nagasgasan ng mga tinik. Ang iba ay mula sa mga gabing na sobrang lamig ko at hindi makatulog, idinidikit ang aking mga kamay sa mga baga para manatiling mainit.
Kung hindi ko kinuha ito araw-araw, sana namatay na ako sa mga bundok na iyon noon pa. Marami na siyang pinagdaanan. Claire, ako. Sige. Ngayon, harapin natin ang isa pang bagay. Siya ay matino, masunurin siya. Naintindihan mo na ba talaga ang mabuting anak na babae sa tabi mo? Ang mabuting kapatid na babae? Anong ibig mong sabihin? Claire, kahit na ikaw ang tunay na anak, ano ngayon? Ako ang anak na pinalaki ni nanay at tatay sa loob ng mahigit 1 dekada. Kahit na bumalik ka, hindi ka nila susuportahan at hindi ka matanggap ng kapatid ko. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti pa siguro kung namatay ka na lang sa mga bundok na iyon. Kahit na sinusuportahan ka ng mga Sullivan, may mga paraan pa rin ako para palayasin ka sa paaralan. Iwanan ang lungsod na ito. Hindi ako iyon. Talagang hindi ako iyon. Hindi ako. Talagang hindi ito ako. Hindi ganyan ang totoo. Hindi ba? Lahat ng mga salitang ito, ikaw sa banyo ang sinabi sa akin, tungkol sa sugat sa mukha mo, ginawa mo sa sarili mo. Claire, kahit na ikaw ang tunay na anak, ano naman, ako ang pinalaki ni na mommy at daddy. Mahigit 1 dekada. Kahit bumalik ka, hindi ka nila tatanggapin. Mas galit pa sa'yo si Adrian. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti pa mamatay ka na lang sa bundok. Basura katulad mo buhay pa. Bakit ako mamamatay? Ikaw. Claire, kahit suportahan ka ng mga Sullivan, marami akong paraan para mapaalis ka at umalis ka sa lungsod na ito. Ano ba yan? Nirecord niya pala. Kayo mga Campbell may magandang pagpapalaki na nagpalaki ng ganitong bata. Ang dapat managot dito ay ang mga Campbell. Sofia, anong nangyayari? Malinaw mong sinabi sa akin na si Claire ang nanakit sa iyo. Pero ngayon mukhang ikaw ang nag-set up ng lahat. Ang pagsunod at kapanahunan ba ni Sofia, puro acting lang talaga. Kuya, ako? Bakit mo ginagawa ito? Siyempre gagawin niya kung hindi paano niya masisiguro ang kanyang pwesto sa pamilya Campbell. Ang nakikita mo ang kanyang pagsunod, tamis, at kahinaan ay paraan lamang niya para manipulahin kayo. Kung tutuusin, ang mahinang bahagi laging nananalo ng simpatsya at pag-aalala, tama ba? Nanay, lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan. Maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Ipaliwanag kung paano, hakbang-hakbang ginawa mong maniwala ang lahat na ikaw ang mabait na babae ng pamilya Campbell at ako ang pinakamasama at walang alam na tagalabas. Ipaliwanag kung paano malinaw na umalis na sa pamilya Campbell pero natatakot ka aagawin ko ang eksklusibong pagmamahal at yaman mo kaya sinubukan mo ang lahat ng paraan para mapanatili ang iyong pribilehiyong posisyon. Ipaliwanag ang iyong mga makikinang na iskema. Ipaliwanag mo ang mga daya mo. Medyo nakakatuwa nga pakinggan siya. Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Si Sofia ay lumaki sa harap natin. Sinasabi mong napakasama niya. Paano natin hindi napansin? Tigilan mo na ang pagsisikap na maghasik ng gulo dito. Aplitan, Dahil bulag ka, ikaw. dahil mismo sa pagtatangi mo, na hindi mo nakita ang kanyang kasamaan. Tama na, Claire. Para sa isang bagay na maliit, hindi mo na kailangan paulit-ulit na banggitin, di ba? Hindi ko naman inuulit. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan dahil sa iyo. Nakilala ko ang tunay kong mga magulang at isang kapatid na lalaki na lumalaban para sa akin. Si Claire ay tinatawag na silang nanay at tatay. Tinatawag na niya silang nanay at tatay ngayon. Nagkamali ako tungkol dito. Handa ako na lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Humingi ng tawad para saan? Sige, Claire. Sabihin nating nagkamali kami ng paghusga sa iyo ngayon. Sabihin mo sa amin. Ano ang gusto mo? Babayaran ka namin. Claire, kahit nasaan ka man, ikaw ay palaging magiging mabuting anak ni nanay at tatay. Kung gusto mong bumalik sa mga Campbell, maaari kang anumang oras. Ang perang ito, isipin mo na lang na baon mula kay nanay. Kunin mo na. Huling pagmamahal, mas mahalaga pa ang damo kaysa dito. Sinusubukan kaming bilhin gamit ang pera. Ginang Campbell, mukhang nakalimutan mo kung kaninong mga gamit ang sinira mo. Nakalimutan mo, di ba? Bawat plato na sinira mo, bawat upuan, ay mas mahalaga kaysa sa maliit na halaga na hawak mo. Mas mahalaga.
Ginang Campbell, itinuro mo lang sa akin na ang mga matatanda ay dapat managot sa kanilang sariling mga aksyon. Hindi mo tatakasan ang mga responsibilidad na iyon. Hindi ba? Siya talaga ay patuloy na tinatawag akong Ginang Campbell at talagang ayaw na niya ako bilang kanyang ina. Kalihim Zhang. Ginang Campbell, ito ang listahan ng mga bagay na sinira mo at mahahalagang dokumento na pinunit mo. Kabuuan, 20 bilyong dolyar. Ano? 20 bilyon? Ilang tasa lang naman at ilang pirasong papel. Ang mga tasa ng tsaa na sinira mo ay mga pamana ng pamilya Sullivan, tunay na Song Dynasty Ruleware. At ang mga kontrata na pinunit mo ay ang pinakabagong mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa mga panlabas na kasosyo at mga dokumento ng proyekto. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Mula ngayon, ang Grupo Sullivan ay tinatapos ang lahat ng pakikipagtulungan sa Grupo Campbell. Ang mga parusa sa kontrata ay ipapadala sa iyong kumpanya ng aming abogado sa lalong madaling panahon. Hindi. Tagapangulo Sullivan, Ginang Sullivan, pakiusap bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Makakahanap kami ng paraan para bayaran ang lahat ng ito. Maaari nating muling ayusin ang pakikipagtulungan. Claire, magsalita ka naman. Pahintulutan mo akong ipaalala sa iyo ng isang beses pa. Ako si Claire Sullivan, hindi si Claire Campbell. Dalhin sila. Claire, talaga bang iiwan mo kami? Talaga bang susuko ka sa iyong pamilya? Claire, wala kang puso. Bakit ang lahat ng nangyayari ngayon ay iba sa dati kong buhay? At si Claire, bakit siya? Bakit siya naging ganito? Kuya, malamig sa labas ngayon. Magsuot ka ng jacket. Kuya, nagluto ako ng mga merienda. Subukan mo. Maaring, siya rin ay muling isinilang? Diyos ko, ang gwapo ni Ginoong Sullivan. Yung katabi niya, sa tingin ko, siya yung anak na inampon ng pamilya Sullivan. Ang swerte niya, nakaupo pa siya sa passenger seat ni Ginoong Sullivan. Kung makakaupo lang ako diyan kahit isang beses, magyayabang ako sa social media ng isang taon. Sandali. Sa tanghali, iaanunsyo ang mga resulta. Siguraduhin mong pumunta ka. Siyempre naaalala ko, kung pangalawa ka sa grado, tutuparin ko ang pangako ko at aalis na ako sa pamilya Sullivan. Si Claire ay sobra na talaga. Binubuli ang iba gamit ang kapangyarihan niya. Lahat, tumigil na kayo. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako pumalit sa kanya at nasiyahan sa napakaraming taon ng pabor. Galit siya sa akin. Hindi siya kontento sa akin. Naiintindihan naman. Masama lang talaga siya, Sofia. Huwag kang malungkot. Pagdating niya, ipagkakaloob ko ang hustisya para sa iyo. Mukhang ang pamilya Campbell talaga ay naubos ang buong kayamanan nila, hindi na siya kayang bumili ng disenteng damit. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Bakit mo siya kinakausap? Ha? Batang probinsya lang siya. Makapag-aral sa eskwelahan natin ay isang pribilehiyo na. Bakit siya ang may malinis na libro? Pasensya na, nadulas din ang kamay ko. Claire! Ang kapal mo! Claire, lalabanan mo kami? Gusto mo bang mapatalsik sa eskwelahan? Ang PIN ng Student Council. Si Sofia ang pinuno ng Public Relations Department. Ang mga taong ito ay malamang mga alipores niya. Lahat, huwag kayong magalit. Ang kapatid ko, ganyan talaga ang ugali. Humihingi ako ng tawad sa inyo sa ngalan ng aking kapatid. At ang damit na ito, hahanap ako ng paraan para bayaran ito. Sofia, ikaw ang mukha ng departamento natin. Hindi namin hahayaan na isang tagalabas. Ang mang-api sa'yo. Tama, huwag mong isipin na dahil lang sumakay ka sa pamilya Sullivan, para ka ng Phoenix. Isang hamak na pheasant ka pa rin. Tiyak na huli ka sa pagsusulit ng eskwelahan. Ano ang tinatawanan mo? Lahat sa departamento mo, lahat ba kayo ay top students?
Siyempre, bawat isa sa amin ay dumaan sa mahigpit na pagpili para makapasok sa Student Council. Ang mga marka namin ay nasa top ng ranggo. Paano kung sa pagkakataong ito, hindi umabot sa standard ang marka ni Sofia? Maaari pa ba siyang manatili sa Student Council? Siya pa rin ba ang magiging mukha ng departamento ninyo? Mukhang wala ka talagang ideya kung gaano kahusay si Sofia. Si Sofia ay nangunguna sa paaralan sa loob ng 2 magkakasunod na taon. Nanalo rin siya ng maraming premyo sa kompetisyon. Kung hindi siya magiging director ng outreach natin. Kung karapat-dapat man siya o hindi, kapag lumabas na ang resulta, malalaman mo. Well, sasabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, si Sofia ay tiyak na mauuna. Kung tatanungin mo ako, sa halip na mainggit kay Sofia, dapat mong isipin kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ang huli at mapahiya. Siege, tama na. Claire, hindi nila sinadyang saktan ka. Huwag kang magalit. Sofia, bakit ang bait mo sa isang tulad niya? Bakit pa? Alam niya kung paano manligaw sa mayayaman at gawin ang tama. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan tatagal ang kanyang swerte? Kung siya ang huli, baka siya ay palayasin mula sa pamilya Sullivan. Eksakto, hindi hahayaan ng mga Sullivan na mapahiya sila ng isang tagalabas. Claire, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Pareho ako. At ang pamilya Campbell ay muling babangon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya itong ipagpatuloy. Lahat, nandito na ang resulta ng buwan ng pagsusulit. Susunod, isa-isa nating iaanunsyo ang mga ito. Sino kaya ang unang sasabihin ngayon? Sino pa ba? Halata naman, si Sofia. Sofia? Paunang bati na ng tagumpay mo. Makuha mo na naman ang unang pwesto. Salamat, kuya. Binabati kita, Sofia. Salamat, Adrian. Ang galing ni Sofia halata naman sa lahat. Hindi tulad ng iba na naiinggit lang at gumagawa ng mga lihim na hakbang sa likuran niya. Hindi pa nga nakapost ang resulta, at pinupuri mo na siya ng sobra. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Ikaw? Bro, kalimutan mo na. Kasalanan ko lahat ito dahil masyado kong pinressure ang ate ko. Ate, okay lang. Kahit na ikaw ang huli, mananatili kang kapatid ko. Saan galing yung pekeng kabaitan na yan? Nakakasakit ng ulo. Nasaan ang amoy ng tsaa berde? Sumasakit ang ulo ko. Anong nangyayari? Julian, iyang playboy, hindi lang nag-exam pumunta pa para makita ang mga resulta. Posible kaya, gaya ng sabi ni Claire, na nakinig si Julian sa payo niya? Nabalitaan ko na kinilala ni Ginoong Sullivan si Claire bilang kapatid niya. At simula noon, hindi na siya lumiban sa klase o nakipag-away. Naging ibang tao na siya. Sino ang mag-aakala na si Ginoong Sullivan ay isang siskon? Ma'am, oras na para ipaskil ang mga resulta. Una, iaanunsyo natin sa pagsusulit na ito, bukod sa 3 pinakamataas, ang nangungunang 100 mag-aaral. Hindi na kailangan tumingin ni Sofia. Magiging number 1 siya. Gaya ng inaasahan, wala si Sofia sa listahan. Nakuha ko ang ika. 32 na pwesto ngayon. Nasa listahan din ako. Ika, 66. Nakapasok lang ako sa top 100. Iyon ba ay dapat ipagdiwang? Ang mga taong ito, iyan lang ang kaya nila. Ngayon, ihayag natin ang nangungunang 3 sa pagsusulit na ito. Sofia, ikaw ang karangalan ng pamilya Campbell. Kaya, unang pwesto ay pag-aari ng mga Campbell. Ganyan katiwala. Ginoong Sullivan, para sa pagsusulit na ito, nagsikap ako ng husto. Naniniwala ako na ang pagsisikap ay may bunga. Siyempre, naniniwala rin ako sa aking kapatid at sa mga sagot na ibinigay niya sa akin. Kung nakuha ba niya ang unang pwesto, tingnan mo lang ang ranggo at makikita mo. Claire,
Ang mga grado ni Sofia ay wala sa iyong pakialam. Kung mayroon kang napakaraming libreng oras, alalahanin mo ang sarili mong grado. Sige, lahat, tumigil na kayo sa pagtatalo. Simulan na natin ang anunsyo. Nasa Sofia ang aking mga sagot. Siguradong siya ang unang pwesto. Paano ito nangyari? Ikatlong pwesto. Talagang nakakuha ako ng ikatlong pwesto. Binabati kita. Unang pwesto sa grado. Hindi masama. Hindi ka rin masama. Pareho tayong nakakuha ng unang pwesto. Aalis ba siya sa bahay ko? Dapat ay nilaktawan ko ang isang multiple choice na tanong. Paano nangyari ito? Hindi ako nakakuha ng unang pwesto. At unang pwesto ay sila. Guro, mali ba ang ranking na ito? Ito ay dapat ang listahan para sa tatlong pinakamababa. Oo, kung hindi, paano si Sofia hindi nasa listahan? Paano sila nakakuha ng unang pwesto? Ito ay dapat isang bagay na ginawa ng inyong pamilya Sullivan. O baka palihim mong pinalitan ang mga papel ng pagsusulit o bumili ng mga sagot. Ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay paulit-ulit na na-verify namin. Walang problema. Ang kasalukuyang ranking ay ang nangungunang tatlo sa pagsusulit na ito. Sa madaling salita, si Sofia ngayong pagkakataon hindi lang nakapasok sa nangungunang tatlo, hindi rin siya nakapasok sa nangungunang 100. Kaya ano pwesto ba talaga ang nakuha niya? Kuya, ano ang nangyayari? Ngayon, ilabas na natin ang blacklist ng pagsusulit na ito. Anong nangyayari? Si Sofia ay talagang huli? Kakabili lang nila ng mga bulaklak para magdiwang ng maaga at nagyayabang. Ngayon, tingnan mo, nasa huli siya. Paano nangyari yon? Maliwanag na kinopya ko ang mga sagot na ibinigay sa akin ng kapatid ko. Sa nakaraang buhay, si Sofia ay kumuha ng exam A. Kaya si Nathan binigyan siya ng mga sagot para sa A. Ngunit sa buhay na ito, si Sofia ay kumuha ng exam B. Hindi man lang siya nag-isip, kinopya lang ang mga sagot na kabisado niya. Siyempre, huli siya. Hindi ba siya palaging nakakakuha ng unang pwesto? Ngayon paano siya bumagsak sa huling pwesto? Posible bang ang mga naunang grado niya ay lahat mali? Sandali lang. Batay sa mga grado ni Sofia, hindi siya dapat maging pinuno ng outreach department, di ba? Claire, bumagsak ako sa exam na ito. Medyo malungkot na talaga ako. Kaya wag mo akong kulitin. Claire, si Sofia ay nagkaroon lang ng isang masamang pagsusulit. Bumagsak siya. Mula ngayon, siya pa rin ang magiging una sa klase. Nagkaroon ka lang ng swerte na naging una minsan. Hindi mo kailangang magyabang ng sobra. Naalala ko lang na may patakaran ang Public Relations Department, kaya nagtatanong ako. Ang Student Council. Mukhang ang may pinakamababang marka, talagang hindi maaaring manatili sa Student Council. Bakit ako tinitingnan ninyo? Talagang patakaran iyan ng Student Council. Sa mga markang tulad mo, magdudulot ka lang ng kahihiyan sa reputasyon ng Public Relations Department. Talagang nagkaroon lang ako ng isang masamang pagsusulit. Sophia, kailangan mong isaalang-alang ang Student Council, kailangan mong isipin ang Student Council. Isipin mo iyan, kung gagawa sila ng eksepsyon para sa iyo, paano nila mapapanatili ang autoridad? Hindi ba ikaw ang pinakamapag-isip? Claire, kung si Sofia ay maaaring manatili sa Student Council, hindi sa iyo ang magdesisyon. James, pasok. Ginoong Sullivan, tinawag ninyo ako? Dahil walang makapagdesisyon, ipapasya ko sa presidente ng Student Council. Tinawagan mo ako, Ginoong Sullivan. Dahil walang makapagdesisyon, hahayaan ko na ang presidente ng konseho ng mag-aaral ang magpasya. James, naririnig ko na palagi kang sumusunod sa mga patakaran. Ngayon, sa iyong konseho, may isang masamang estudyante. Ayon sa iyong mga patakaran, paano siya dapat pakitunguhan? Presidente, 2 taon na akong nasa konseho ng mag-aaral. Ang aking mga marka ay palaging maganda at nagsumikap ako para sa departamento ng outreach. Ang mga patakaran ay mga patakaran. Walang eksepsyon ngayon. Mula ngayon, pinalayas ka na sa konseho at hindi ka napapayagang bumalik.
Presidente, hindi. Ako. Claire, naririnig ko na napakagaling ng iyong mga marka at gusto ka ng marami. Kailangan talaga ng konseho ng talento tulad mo. Gusto mo bang sumama sa amin? Gusto mo bang sumali sa amin? Pangulo, paano mo siya niyaya na sumali sa student council? Probinsyana lang siya. Sofia, pinaalis ka na sa student council. Wala ka ng karapatang magsalita ngayon. Salamat, Pangulo. Pumapayag akong sumali sa student council. Maligayang pagdating. Lumabas na ang resulta. Pwede na tayong kumain ngayon. Tara, tara. Kuya, anong nangyayari? Binigyan mo ako ng mga sagot eh. Bakit ganun pa rin ang score ko? Paano mo nagawang tanungin ako? Ibinigay ko sa iyo ang mga sagot at hindi ka pa rin nakakuha ng first place. Ano pa bang masasabi ko? Sinisisi mo na ba ako ngayon? Sa pagsusulit, hindi mo man lang nabasa ng maayos ang mga tanong? Kung hindi tugma ang mga sagot, hindi ka ba pwedeng sumagot ng sarili mo? Tingnan mo ang ginawa mo. Dinala mo sa kahihiyan ang pangalan ng Campbell. Aso-tazo. Claire. Tinanong kita na reborn ka rin ba? Kaya lahat ng dapat mangyari ay hindi nangyari. Lahat ng ito sinira mo lahat, di ba? Bakit hindi ko mabago ang lahat ng ito? Anong karapatan mo para tanungin ako? Kahit akala mo ay masama at mapanlinlang lahat yon, dahil itinulak mo ako, unti-unti mong sinira ang aking pag-asa at damdamin. Claire, inaamin ko. May utang kami sa'yo, pero ikaw. Pero di ba, sa tingin mo lumampas ka na? Gagawin mong mahirap ang pamilya Campbell sa isang sulok? Kung ayaw mong lumala pa ang kalagayan ng mga Campbell, tumigil ka na sa pang-aabala sa akin. Ikaw. Kaya ang kanyang lamig at tigas ay hindi likas kundi pinilit. Claire, anong klaseng tao ka ba talaga? Sinasaktan mo ang puso ko pero di ako makapagpabaya. Ako, mapagkakatiwalaan ba kita? Ginoong Sullivan. Tutuparin ko ang kasunduan. Aalis na ako sa ari-arian ng Sullivan. Mag-empake na ako ng mga gamit ko ngayon. Kung talagang ayaw mong umalis, pwede kang manatili. Pero ikaw, Ha? bahala ka. Wala akong pakialam. Sino ba ang nakakaalam kung hindi ka naglalaro ng mga daya ulit? Ginoong Sullivan. Ano? Ang pagsusulit na ito, si Sofia ay huling pwesto. Si Claire ay nakuha ang unang pwesto. Ang bagay na ito ay kumakalat sa buong sosyal kong bilog. Lahat nagtatanong kung paano ko hinayaan na ang isang napakahusay na anak ay nakatira sa labas. Totoo iyan. Ngayon ang pamilya Campbell ay nasa mahirap na sitwasyon. Kung ibabalik natin si Claire, maaari tayong lumikha ng imahe ng mapagmahal na mga magulang. Ito ay maaaring maging ang pagbabago para sa pamilya Campbell. Tatay, ano ang sinasabi mo? Gusto mong ibalik ang kapatid ko? Kung tutuusin, si Claire ay miyembro ng pamilya Campbell, kaya ang ibalik siya ay nararapat lamang. Ngayon pati ang kapatid ko ay pumanig sa kanya. Wala nang panahong sayangin. Pumunta tayo sa mga Sullivan at ibalik si Claire. Tara na. Tatay, nanay, kuya, kung pupunta kayo para kunin siya, gugustuhin pa ba niyang bumalik? Bukod pa riyan, tila siya ay may sama pa rin ng loob sa atin. Kung tutuusin, si Claire ay ipinagbuntis ng aking ina ng 10 buwan at ipinanganak. Kahit wala tayong ugnayan, naroon pa rin ang utang na loob ng pagsilang. Pakiramdam ko lang na may sama ng loob si Claire sa atin. Kung mahinahon tayong humingi ng tawad sa kanya, tiyak na mapapatawad niya tayo. Oo. Tama ang kapatid mo. Ang ugnayan ng dugo ang pinakamahirap na bigkis na sirain sa mundong ito. Sige, bilis tayo. Tatay, nanay, kuya. Hindi, talagang hindi ko hahayaan na bumalik si Claire sa pamilya Campbell. At hindi ko hahayaan na kunin niya ang lahat ng akin.
Ginoong Sullivan, talaga bang hindi ninyo susundan si Binibini? Anong susundan? Wala ba siyang sariling mga paa? Bukod pa riyan, siya ang may gustong umalis. Hayaan mo siya. Ngunit ang orihinal na pamilya ni Binibini ay dumating din. Gusto nila siyang ibalik. Anong sinabi mo? Talagang aalis na siya? Claire, Anong ginagawa mo dito? Cleo, nandito si tatay para iuwi ka. Ang nanay mo ay nananaginip tungkol sa iyo gabi-gabi. Natatakot siyang naghihirap ka dyan. Claire? Ito ang iyong paborito mong osmanthus cake. Hanggat umuwi ka sa amin, gagawin namin lahat ng gusto mo. Si Claire ay isang anak na Sullivan. Bakit siya babalik sa mga Campbell? Nandito ka ba ngayon para kunin ang anak ko sa akin? Tita? Tito? Nagpapasalamat ako sa inyo sa palaging pag-aalaga kay Claire para sa akin. Ngunit, kailangan din siya ng aming pamilya. Kayo ang mga ayaw sa kanya. Sa simula pa lang. Ano? Ngayon, gusto ninyo siyang ibalik? Si Claire ba ay isang tao na pwede ninyong itapon? Claire, si Mama ay galit na galit sa'yo noong araw na iyon. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sa mundong ito, may ina ba na mag-iiwan ng sarili niyang anak? Maging mabuti ka, umuwi ka kasama si Mama, okay? Ang pagmamahal ng ina ni Ginang Campbell ay hindi dumating sa mas tamang panahon. Ang pagmamahal ng ina ni Ginang Campbell talagang dumating sa tamang oras. Isang buwan na ang nakalipas, pinalayas mo siya. Ito ay ang iyong pamilya. Ang pamilya Campbell. Noong bata pa siya, hindi mo siya hinanap noong nawala siya. Sa halip ay nag-ampon ka ng peking anak na babae. Pagkatapos, natagpuan mo siya, ngunit inakala mong siya ay isang kahihiyan, at itinapon mo siya, parang basura sa aming pintuan ng Sullivan. Ako. At ikaw, ang sarili mong kapatid na lalaki. Pinangunahan mo ang mga tao na hiyain siya. Ito ang tinatawag mong pag-ibig. Nakikita ko na gusto mo lang siyang gamitin upang iligtas ang karangalan ng pamilya Campbell at mga yaman. Napakarumi. Nagsisinungaling ka, Claire. Nakikita ko na gusto mo lang ang pera at katayuan ng pamilya Sullivan. Kaya hindi mo man lang kilalanin ang iyong sariling mga tunay na magulang. Ganoon ba? Claire, talagang gusto ni tatay at nanay na iuwi ka. Kailangan ka ng pamilya Campbell ngayon. Sinasabi mo ang taos-pusong pagmamahal ng tunay mong anak na babae parang isang kahon lang ng mga osmanthus cake. Kung gayon, padadalhan din kita ng ilang kahon. Baka tawagin mo na lang akong tatay. Claire, ito ay isang purong ginto na pulseras. Dito, hayaan mo si nanay na isuot ito sa iyo. Magtanggal lang ng mura na pulseras at tawagin itong regalo. Ang balat ni Ginang Campbell ay sapat na kakapal dahil sa lahat ng pangangalaga. Claire, ang aming pagbisita ngayon ay medyo nagmamadali, kaya hindi kami nakapaghanda ng maayos. Ngunit, basta't uuwi ka, ipinapangako ni tatay. Na gagawin ko hayaan kang manirahan sa pinakamagandang bahay, magsuot ng pinakamagagandang damit, at magdaos ng isang pagdiriwang para sa pagkilala sa pamilya upang tanggapin ka sa bahay ng may karangalan. Ano sa tingin mo? Kung gayon, sasabihin ko ito sa iyo ng isa pang beses. Si Claire ay isang anak na babae ng pamilya Sullivan. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa kanya. Tagapangulo Sullivan. Si Claire ay isang nasa hustong gulang na. May karapatan siyang pumili para sa sarili niya. Claire, sasama ka ba sa bahay kasama si nanay? Itong tangang ito hindi naman talaga mapapatiwala sa kanilang mga matatamis na salita at gustong bumalik sa pamilya Campbell, tama? Hindi. Mula nang pumasok ako sa pamilya Sullivan, wala na akong kinalaman sa iyo. Claire, Mga bantay, palabasin ninyo ang mga ito. sandali. Claire, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako isang Campbell. Mula nang tumanggi akong bumalik sa mga Campbell, sinabi ko na sa iyo, kahit na magmakaawa ka sa akin na bumalik, hindi na ako babalik. Claire, ganun ka ba kasakim sa pera? Hindi mo man lang kinikilala ang sarili mong mga magulang? Sino ang naghihintay sa iyo sa lahat ng panahon? Hindi mo ba alam? Kalagkarin ninyo sila palabas. Claire, Ayos na ngayon. Oh, Claire, bakit may dala ka pang maleta? O, wala. Maluwag ang gulong ng maleta niya.
Gusto niya akong mag-ayos nito. Claire, kung ako o ang tatay mo, o ang kapatid mo, ay may nagawang mali, sabihin mo lang sa amin ng direkta. Mangyaring huwag mo kaming bigla ang iwan. Nanay, tatay. Hindi ko kayo iiwan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang magkamali ng intindi. Hindi naman sa hindi ko kayang makita kang umalis. Nag-aalala lang ako na malulungkot ang mga magulang ko. At ang pamilya Sullivan ay hindi lugar na kaya mong pumasok at lumabas ayon sa gusto mo. Uy, Julian. Julian. Salamat. Sabi ko, hindi ko ginawa para sa'yo. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Well, dahil tinanggap mo na ako bilang kapatid mo, tatawagin ba kitang Julian? Ikaw ang bahala. Tiningnan ko. Wala si Sofia sa itaas. Ang gabi na. Saan kaya siya pumunta? Hindi man lang niya dinala ang phone niya. Nanay, tatay, tingnan nyo. Nag-iwan ng sulat si Sofia. Nanay, tatay, Nathan, huwag niyo akong hanapin at huwag kayong mag-alala sa akin. Si ate, ang tunay na kabilang sa pamilyang ito. Isa lang akong dayo. Ang pamilyang ito hindi kailanman naging akin. Sinakop ko ito ng maraming taon. Oras na para ibalik ito. Masaya na kayo ngayon. Huwag niyo akong maging dahilan para siya magduda. Naku, itong batang makulit. Tumakas siya sa bahay. Ang kulit ng batang ito. Tumakas siya sa bahay, di ba? Sofia, ngayon. Sensitibo talaga siya. Kanina, sa harap niya, pinag-usapan namin ang pag-uwi ni Claire. Naramdaman niyang hindi siya kasama. Kasalanan ko lahat. Nagpapabor ako ng sobra. Laging iniisip kung paano magbabawi kay Claire. Pero nakalimutan ko si Sofia. Kahit hindi siya ang tunay kong anak, sa puso ko, anak ko na siya. Ako ang nagtulak sa kanya palayo sa pamamagitan ng aking mga kamay. Hindi ngayon ang panahon para sa sisihan. Hanapin natin siya. Maghiwalay tayo. Tara na. Claire, sa huli, kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa pag-uwi mo, hindi kailanman tatakas si Sofia. Ikaw ay isang malas. Kahit ipadala ka namin sa mga Sullivan, magdadala ka pa rin ng gulo sa mga Campbell. Baliw na yata ako para isiping ibalik ka. Kumusta? Nakita namin si Sofia. Sige, dadating ako agad. Sofia, tumatakas ng ganito. Hindi ka ba nag-aalala na ang tita at tito mo ay mag-aalala para sa iyo? Yun ang gusto ko. Hayaan silang mag-alala. Kung hindi, paano ko sila mapapansin sa akin? Sofia, paano mo nasabi ang ganyan? Pero ang ginagawa mo hindi ba medyo sobra? Tito at tita at si Nathan ay nababaliw ka kahahanap sa'yo kahit saan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sino ba nagsabi sa kanila na balewalain ako ngayon? Kailangan ko gumawa ng kaunting krisis. Diba? Ang trick na ito ay pinakamabisa sa kanila. Kung hindi, paano ko naman nakontrol sila sa lahat ng taon na ito? Sofia, Nathan, umalis ka. Nathan, Sofia, kaya lahat ng taon na ito ng pagiging mabait at masunurin ay puro acting lang, di ba? Alam mo bang hinahanap ka namin na parang baliw? Pero ikaw, kinuha ang aming sinseridad at ginamit ito bilang kasangkapan sa manipulasyon. Nathan, hindi yun ang iniisip mo. Kasi ako, Huwag mo akong tawaging kuya. Ang pinakakatangahan na nagawa ko ay ang naging bulag at patuloy na pinoprotektahan ka. Oy, Hoy, Nathan, ang mga magulang mo sa kanilang pagpunta para hanapin si Sofia na aksidente sa sasakyan at namatay. ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Nathan, anong nangyari? Nathan, sinaktan mo ako. Ikaw talaga ang sinasaktan ko. Dahil sa mga pakana mo na nagpapunta sa mga magulang natin, papunta sa iyo sa isang aksidente. At pinatay sila. Hindi ako yun. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Sofia, ikaw ang dapat mamatay. Hindi ganoon. Hinding-hindi kita papatawarin. Hindi Nathan.
Siya ang kapatid ni Julian. Balita ko, tinatrato siya ni Julian na parang sarili niyang buhay. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto namin? Siyempre inimbitahan ka namin bilang espesyal na panauhin. Ang kapatid mo hindi ba niya pinilayan ang kamay ng amo namin? Ngayon kukunin namin ang bunsong kapatid niya para makabawi ng interes. Sa tingin mo, si Julian ay maaawa sa iyo? Kung hindi siya darating, kailangan namin kami na ang bahala sa iyo. Masyado kang nag-iisip, si Julian at ako ay peking magkapatid. Peke man o hindi, makikita natin kung darating siya para iligtas ka. Sayang sa oras. Hindi siya darating. Mali ang pinili mo. Matigas ka pa rin, ha? Walang silbi ang pambubugbog sa akin. Bawat salita na sinabi ko ay totoo. Siya talaga. Dumating para iligtas ako. Mukhang hindi mo pa talaga kilala ang kapatid mo. Pumunta ka rito ng buhay ngayong araw, pero aalis kang patay. Hindi. Hindi ko lang pwedeng umupo rito at maghintay na mamatay. Pakawalan mo siya. Ito ay sa pagitan natin. Wala siyang kinalaman dito. Aba, ang ating Ginoong Sullivan ay talagang magmamalasakit sa isang babae na ganito? Pero noong panahon na iyon, noong pinilayan mo ang mga kamay ng amo namin, naisip mo ba kung paano kami, ang kanyang mga kapatid, ay makaramdam? Karapat dapat sa kanya iyon. Sinaktan niya ang maraming mga inosenteng babae. Walang pagsisisi. Noon, ang ginawa mo sa aming amo, ngayon ay babayaran ka namin ng 1,000 beses ng 100 beses. Julian, umalis ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Claire, Nag-aalala ka na ba? Kung gagalaw ka ulit, hihiwain ko ang lalamunan niya. Bitawan mo ang bakal. naririnig mo ba ako? Sinabi kong bitawan mo ang bakal. Magsalita ka. Ano ang gusto mo? Dugo para sa dugo. Hindi. Unang suntok ito ay para sa lahat ng taon na inaapi mo kami at ang aming mga kapatid. Tigilan mo na siyang paluin. Pangalawang suntok ito ay para sa interes na utang mo sa aming amo. Hindi. Kuya, Sino ba ang mag-aakala ang laging maluwalhating Ginoong Sullivan magkakaroon ng ganitong araw? Sa mundong ito, laging nauuwi sa pagbabayad. bilisan mo. Mas mabilis pa. Ngayon, ipapadama ko sa iyo ang mawalan ng mga kamay. Ngayon ipapadama ko sa iyo ang mawalan ng 2 kamay, ang pakiramdam. Ganda. Medyo brutal. Patay ka na! Pulis. Peste! Bakit andito ang mga pulis? Umatras! Julian, okay ka lang. Ayos lang. Binasa ko na ng gasolina ang lugar na ito. Kahit dumating ang mga pulis, walang sino man sa inyo ang makakaalis ngayong araw na buhay. Tara. Si Mauna ka. Huwag mo akong alalahanin. Tumawag na ako ng pulis bago ako pumunta. Umalis ka na. Ibabalik ka ng pulis. hindi. Sabay tayo. Baliw ka ba? Masyado nang malaki ang apoy ngayon. Sige. O kaya hindi na tayo makakalabas. Bilisan mo. Huwag mo akong alalahanin. Makinig ka sa akin. Walang kapatid na babae ang sa ganitong sitwasyon iiwan ang kanyang kapatid na lalaki. At least, hindi ko gagawin.
Imposible. Hindi pwedeng patay ang mga magulang ko. Nagsisinungaling ka sa akin. Nanay, tatay, tigilan nyo na ang pagbibiro sa akin. Nakikiusap ako, gising na kayo. Nanay, tatay, hindi nyo ako pwedeng iwan na mag-isa rito. Bakit? Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay, pero hindi ko pa rin kayo mailigtas. Kuya, Dahil lahat sa iyo, pinatay mo ang mga magulang ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pinatay mo ang aking mga magulang. Nathan, hindi ko alam na magiging ganito ang mga bagay. Ginoong Campbell, wala na sila ngayon. Pakiusap, kumalma ka. Nathan, pasensya na. Natakot lang talaga ako na mawala kayong dalawa. Kaya ko iyon ginawa. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, okay? Nakikiusap ako. Patawad? Wala na ang mga magulang ko. Paano mo aasahan na patatawarin kita? Sofia, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang magtiwala sa iyo. At nagtiwala ako sa iyo sa loob ng 2 buhay. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dahil nagtiwala ako sa iyo, paulit-ulit nasaktan ko si Claire. Siya ay sarili kong kapatid. At ikaw, dinala mo ang aking pamilya, ang mga Campbell, sa kapahamakan at pagkawasak. Ikaw talaga. Nathan, pasensya na. Mali ako. Hindi na ako magiging ganito kasakim muli. Ako na lang ang pamilya mo ngayon. Okay? Pamilya? Hindi ka karapat-dapat. Mga guwardiya. Nathan, ano ang ginagawa mo? Kinuha mo lahat mula kay Claire. In-enjoy mo ang buhay na para sa kanya. Ngayon, oras na para bayaran ang halaga. Ipadala siya sa mga bundok. Lahat ng paghihirap na dinanas ni Claire, ibalik mo sa kanya lahat. Hindi isang bahid ang kulang. Opo, Ginoo. Hindi! Nathan, pakiusap. Hindi! Nathan. Tulungan mo ang mga magulang ko na linisin ang gulo. Palagi kong inakala na si Claire ang sumira sa pamilya Campbell. Ngunit sa sandaling ito, sa wakas, ay napagtanto ko ang tunay na sumira ng lahat ay ako mismo. Kahit na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon, ngunit ako pa rin, gamit ang aking sariling mga kamay, itinulak ang lahat patungo sa iisang wakas. Sa susunod, huwag mong gawin ang isang bagay na napakatanga. Paano naging tanga yon? Ikaw mismo ang nagsabi noon, walang kapatid na babae ang mag-iiwan sa kanyang sariling kapatid na lalaki, kaya ako. Bilang nakatatandang kapatid na lalaki, natural na hindi rin kita iiwan. Alam ko, kuya. Siya, tinawag niya si Julian na kuya. Tara na. Claire. Sina nanay at tatay, na-aksidente sila sa sasakyan. Patay na sila. Sa nakaraang buhay, ang aksidenteng ito ay nangyari makalipas ang 2 taon. Hindi ko inaasahan na sa buhay na ito ay darating ng mas maaga. Claire, nakikiusap ako sa iyo. Maaari mo bang makita kahit man lang sina nanay at tatay sa huling pagkakataon? Kahit anong nangyari noon, pamilya mo pa rin sila. Naniniwala ako na gusto ni nanay at tatay na makita mo sila sa huling pagkakataon. Nang marinig ang balitang ito, pasensya na sa nangyari. Pero mukhang nakakalimutan mo, bahagi na ako ng pamilya Sullivan ngayon. Ang mga bagay ng pamilya Campbell, mula ngayon ay wala nang kinalaman sa akin. Claire, paano mo masasabi ang mga ganyang walang pusong salita? Walang relasyon? Paano magkakaroon ng walang relasyon? Sila ay ang iyong tunay na mga magulang. Sa nakaraang buhay, hindi ka ganito. Malinaw na pinaka nagmamalasakit ka sa ating pamilya. Tama. Ano ang sinabi nila sa nakaraang buhay? Ang dating ako ay sobrang nagmamalasakit sa inyo. Mapagpakumbaba akong sinubukang pasayahin, desperadong gusto ang makuha ang inyong pagpuri. Pero sa huli, ano ang nakuha ko? Ang nakuha ko ay ang paulit-ulit mong pagtapak sa aking katapatan. Ang nakuha ko ay ang iyong paulit-ulit na pananakit at pag-abandona sa akin.
Claire. Ako. Ate, talagang masakit ang likod ni kuya. Tara na. Noong mga panahong iyon, naisip ko ang mga araw na ito ay magtatagal magpakailanman. Talagang hindi mo sila makikita. Sa tingin mo ba ako ay malupit? Hindi ba sila ang unang nanakit sa iyo? Hindi tayo mga santo. Bakit natin sila dapat patawarin? Mas gusto kong malaman tungkol sa sinabi ni Nathan tungkol sa nakaraang buhay. Ano ang ibig sabihin yon? Paano kung sinabi ko sa iyo na ako ay isinilang muli? Maniniwala ka ba sa akin? Isinilang muli. Talagang gusto ka ng Diyos upang bigyan ka ng panibagong buhay. Pero ang ipanganak sa pamilyang iyon, malamang natakot ka noong mga panahong iyon. Si Ginoong Sullivan talaga na napakabait ay talagang bihira. Natutuwa akong lahat ay dumalo sa pagkilala sa anak kong babae. Ako, si Ethan Sullivan, sa wakas ay naging ama ng isang anak na babae sa huling bahagi ng aking buhay. At siya ay isang napaka-pambihirang anak na babae. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagbibigay ng mainit na palakpakan upang tanggapin ang aking anak na babae, si Claire. Claire. Ang ganda ni Miss Sullivan. Talagang karapat-dapat sa pamilya Sullivan. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng elegante. Ang kanyang ugali ay pambihira. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ng formal. Sandali. Claire? Claire, hindi ka maaaring manatili sa mga Sullivan. Ako ang tunay mong kapatid. Ako ang iyong pamilya. Dati akong gumagawa ng maraming bagay na nakasakit sa iyo. Pero alam kong mali ako at nakita ko na rin ang tunay na kulay ni Sofia. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang maging kapatid mo muli. Pasensya na. Siya na ngayon ay aking kapatid na babae, kay Julian Sullivan. Ang pangalan niya ay Claire. Sa mga taong katulad niya, bakit ka pa magalang? Mga guwardiya. Palayasin siya? Teka, Claire, alam ko na. Nasa puso mo pa rin ang iyong kapatid. Nakikiusap ako. Bumalik ka, kasama ng iyong kapatid. Hinding-hindi na kita pahihirapan muli. Ito ang unang beses na may nakita akong tao na may napakakapal na mukha. Ibinabalik ko ang aking sariling biolohikal na kapatid na babae. Ano bang problema doon? Mas mahalaga ba ang aking mukha kaysa sa aking kapatid? Claire, sasama ka ba sa iyong kapatid o mananatili sa mga Sullivan? Claire. Sinong kapatid ang mas gusto mo? May sarili na akong buhay ngayon. Simula ngayon, sana hindi mo na ako istorbohin. Claire, kung babalik ka lang sa akin, gagawin ko ang lahat. Itong sampal ay ang paghingi ko ng tawad sa pananakit ko sa iyo noon. Itong sampal ay ang paghingi ko ng tawad sa aking nakaraang katangahan. Claire, mali ako. Claire, mali ako. Claire, alam kong mali talaga ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Tay, Nanay, Nathan. Malapit nang magsimula ang handaan ng pamilya. Mga bantay, pakiusap, i-escort palabas ang sinumang hindi ka nais-nais. May maghatid sa kanila palabas. Claire, talaga bang ayaw mo na akong kapatid mo? Claire, nakikiusap ako sa iyo, Claire. Adrian,
Adrian, ito ang mga merienda na ginawa ko. Subukan mo. Adrian, hintayin mo ako. Pasensya na, Claire. Ako ang hindi nakakaalam ng makabubuti para sa akin. Kaya hindi kita pinahalagahan. Ang kapatid mo, ang gumawa ng mali sa iyo. Aha, magpa-picture tayo. Halika, hanapin natin ang sikat ng araw. Bilis. Sige, halika, halika. Mabuti. Maganda. Haha, see? Ginoong Sullivan, umuwi na tayo. Ang iyong mental na estado at katawan ay nagkaroon ng malalang problema. Hindi ka maaaring lumayo sa sanatorium ng matagal. Ito ay malamang na huling pagkakataon na makikita ko si Claire. Isang huling tingin. Ang huling sulyap. Upang makita siya na buhay at malusog na ganito, sa maliit na mundong ito, na tinatamasa ang magandang kasalukuyan, ay talagang kahanga-hanga. Sa buhay na ito, wala na akong hihilingin pa.